Shalom Aleichem, Erev Tov sa lahat. Ating ipagpatuloy yung ating pag-aaral tungkol sa Shabbat o ang araw ng pahinga ng mga Hudyo o ang ikapitong araw na ginawang banal ng ating Panginoon, Hashem. At ang pinaka-importante sa lahat ng pagdiriwang sa Torah. Gaya ng nakagawian natin, bago tayo magsimula, atin munang i-dedicate ang zikot or merit ng ating pag-aaral para sa refuah shlema o madali ang paggaling ng mga may sakit, ating mga kaibigan, kapag-anak, kung sino man, ating isipin kanilang mga pangalan. Sa ating mga sarili, ating gawing kavana o intensyon na buksan ng Hashem ang ating mga isipan, ating puso upang maging makabuluhan ng ating pag-aaral at ito ay makakatulong sa ating espiritual na pag-unlad at pag tayo ay magkaroon ng wastong pagkakaintindi, lalo na sa mga batas ng Bnei Noach. Tinatawag natin na Shiva Mitzvot Bnei Noach or 7 Noahide Laws. So, sa nakaraang aralin ay nakita natin mula sa Talmud, no? Masechet Sanhedrin, page 58b. Na isang positibong utos para sa lahat ng hindi Hudyo ang patuloy na pakikibahagi sa mundo. O ito ay tinatawag na Yishuv Haaretz. Again, ito ay ang ating lesson 24 na may pamagat na Shabbat 2, the Jewish Patriarchs and Shabbat of the Noahide Laws and Life Cycle program from the teachings of Dayan Rabbi Attorney Abraham Cain Blumenstiel, to be presented by yours truly, Nagid of Bnei Noach Congregation Philippines of Noahide Nations. Okay, so ayon kay Rambam or Maimonides, ang mitzvah na ito, ang pakikibahagi sa mundo, Yishuv Haaretz, na inutos kay Noah ay nagbabawal sa mga hindi Hudyo or Bnei Noach or Noahide na tumalima o mag-observe ng anumang 24 hours o 24 oras o buong araw na pahinga para sa mga relihiyosong dahilan. Okay? So, klaro yun, no? Relihiyosong dahilan. So, batay sa Tosafot o mga karagdagan na pagtuturo na recompile ng mga rabbi during the 12th to 15th century, tinatawag silang Tosafist, no? So, hindi ito nalagay sa Mishnah, pero ito ay mga mahalalagang pagtuturo ng mga sinaunang mga guro ng Torah. So, batay sa Tosafot ng Masechet Yevamos or Tractate Yevamos,
page 48b, at Meseket Kirisos, page 98, 9a, sa Talmud, nalalapat, sabi dito ay nalalapat or akma ang batas na ito pantay sa lahat ng hindi Hudyo. Kabilang ang tinatawag na Ger Toshab, no, yung resident alien, no, or resident foreigner. Kasi yung pangalang Ger is a foreigner and yung Toshab is a resident. No? Or yung mga Noahites na nanumpa doon sa Israel, sa lupa ng Israel, at sila ay tinanggap ng mga komunidad ng mga Hudyo na sila na may obligado na suportahan yung Ger Toshab. Again, inuulit natin, no? Again and again, na yung status ng Ger Toshab ay hindi tanggap ng kasalukuyang mga otoridad ng Torah bilang isang halakha, no? Bilang isang batas. Kasi nga, hindi pa tayo bumabalik, o ang Israel hindi pa nakabalik sa estado nito na yung kanilang gobyerno o pamahalaan ay hawak ng mga rabbinikong gobyerno, no, or Judaism, majority. At isa pa doon is kailangan para magkaroon ng status ng Ger Toshab ay maibalik yung Jubilee cycle, no? Na mangyayari lang kung ang may hawak ng gobyerno is ang yung rabbinic leaders, no? At kailangan rin makabalik ang majority ng mga tribo ng Israel, no? Para ma-take effect balik yung Jubilee cycle, yung ika-50 taon na pagdiriwang, no? Okay, so yan yung napag-aralan natin noon, no? So hindi na natin yun i-discuss ng matagal. So ayon sa Midrash, no, ang mga Hudyo ay inutusang makibahagi sa banal na Shabbat. Ang kanilang pagdiriwang nito ay itinatag bilang oath. Oath in English is a sign, no, or yung simbolo, no, ng kanilang natatanging brit or covenant sa Panginoon. Okay? At sino mang di Hudyo na nakikibahagi rito ay nararapat sa kamatayan. Yung sabi ng Rambam, no, sa kanyang Hilkos Milakim, sa Mishneh Torah. Gayunpaman, itinuro din sa atin na tinatalima ng mga patriarka or yung mga ninuno ng Israel, no? Sila Abraham, Yitzhak, and Jacob. Ang lahat ng mitzvots ng Torah, pati na ang Shabbat, yun yung pagkakaintindi o yun yung katuruan sa Judaism, no? Na ang mga patriarch ay inobserve nila lahat ng mitzvots ng Torah, pati ang Shabbat. So ang tanong ngayon, no? Kasi ganito yun, yung pag-aaral kasi ng Torah, no, is hindi ito sabi pa nga ng isa nating guro, it's not so easy. Kasi nga, pag-aaralan natin yung mga debate na ginawa ng mga sinaunang guro 2,000 years ago, no? 2,000 taon na yung nakaraan. Mababasa natin yun na meron silang mga debate at mga diskusyon hanggang nakaabot sila sa isang pasya o ruling. So, ganun din yung ating gagawin, no? Ating pag-aaralan yung mga naging diskusyon nila bago sila nakarating sa kung ano talaga yung tinatawag na halakha or yung batas. Okay. So, sisimula tayo sa unang tanong, no? Na nakasaad doon sa mga
diskusyon, no? So, ito yung tanong, kung ang ating mga ninuno, referring sa ninuno ng Israel, ay mga Noahites o hindi Hudyo, paano natin iresolba ang kaugaliang ito nila sa halakha? So, kung sila ay mga Noahites o Binay Noah o hindi Hudyo o Hintil, at sila ay sinasabi na sumusunod o tumatalima sa mga mitzvot, pati ang Shabbat, paano daw i-resolba ito sa halakha? Kasi sabi ng halakha o sabi ng batas na hindi pwede tumalima or mag-observe yung isang hintil sa mga mitzvot ng Torah pati yung Shabbat, no? Okay. So, I'm referring to the Jewish mitzvot, yung 613. Kasi kung sinabi mong mitzvot, meron din namang 7 na kategory para sa mga Binay Noah. Pero ang sinasabi dito, yung mitzvot ng mga Hudyo. So, sa Meseket Yoma, page 28b, no, ang pinagmulan ng katuruan na ang mga Petrayerka ay tumutupad sa Torah o sumusunod sa Torah bago pa man ito ibinigay sa Sinai, kasi nga si Abraham, si Isaac, at si Jacob ay wala pa naman doon panahon, or wala na doon panahon sa Sinai, no? So sila yung mga sinaunang ninuno ng Banay Israel, no? So dito sa tractate na ito ng Talmud sa Meseket Yoma, page 28b, ay nagkaroon ng diskusyon si Rav at saka si Rabbi Shima Barkia. Sabi ng Rav ito, no? Ang ating ninuno na si Abraham ay tumutupad sa buong Torah. Sa Genesis 26 verse 5. Saan doon? Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig, mga utos at ang aking mga batas. So, let us examine, no? At least a short examination lang doon sa Genesis 26. Malalaman natin na hindi lang pala yung 10 kautusan sa Exodus 20 yung pinapasunod ng Panginoon, no? Kasi nga kung sa English ito, no, sinabi doon na may commandments, may statutes, may decrees, and may laws. So, maraming kategorya ng batas. Kaya, kung ating babasahin yung Torah hanggang from Exodus 20 hanggang Deuteronomy 34, so maraming batas doon apart from the Aseret Divrot or the 10 commandments, no? So, kaya hindi man natin yun matackle, no, or matalakay ngayong gabi lahat. Pero at least alam natin na hindi lang pala yung 10 commandments, kundi marami pang mga other decrees, no, or statutes. Yun yung parang fundamental law, yung 10 commandments. Pero pagdating doon sa mga tawag nito, yung mga pagpapalawig ng batas, meron ding mga statutes. So sa atin yan, sa batas natin sa Pilipinas, tinatawag yan na mga Republic Act, no? Pero doon naman sa tinatawag na basic law or fundamental law, yun yung tinatawag natin na konstitusyon. So may hierarchy, no? Merong pagkakasunod-sunod according sa kanilang bigat. So, pinakamabigat doon yung konstitusyon or yung fundamental law. Then, succeeded by the rest of the law. Meron tayong mga tinatawag na executive orders, mga decree, presidential decree, ganun din yun. Parang may relasyon din yun doon sa sinasabi ng Torah, no? Though, yung setting na yun is sa batas ng lupa, no? Earthly laws, but meron din yung pagkakahawig doon sa
istruktura ng mga batas na binigay doon sa Torah. No? So, sabi naman ni Rabbi Shimi Barkia, bakit hindi sinabi na lamang yan doon sa 7 batas? Kung ganun man, no, na yung mga patriarch pala, yung mga ninuno pala ng Israel is hindi pa yung duwa kahit kung ganun ba, no? So, sabi ng Rab, ito rin ay tumutukoy sa pagtutuli. Kaya't ang talata ay higit pa sa 7 batas. Okay? Kasi nga meron tayong Brit Milah or yung Covenant of Circumcision. So, kaya that is more than the 7 laws, sabi ng Rab. Sabi naman ni Rabbi Shimi Barkia, kung sabihin na lang kaya na ito ay ang 7 batas ng Noahide at sa pagtutuli. Okay. So, sabi ng Rab, sumagot na naman siya doon sa kanyang contemporary, no? Kung ganoon, hindi sana sinulat doon sa talata na aking mga utos, aking mga batas. Kaya ipinahiwatig nito na tinutupad ni Abraham Avino ang buong Torah. Okay, ganoon yung pagkakapaliwanag ni Rab, no? So, ganito hindi muna natin i-finalize kung ano yung mga dinidiscuss natin. Kailangan, pag nag-aaral tayo ng ganito, no? Lalo na galing ito sa Talmud, kailangan tapusin natin yung hanggang sa huli. No? Kasi ngayon, we are only in Shabbat 2. So, meron pang Shabbat 3. Kasi kung yung babasahin mo lang o iintindihin mo lang is yung narinig mo dito, hindi yun sigurado na yun yung final na law or halakha. Okay, so, pinag-aaralan lang natin ito para alam natin kung ano yung pinanggalingan ng ending. Kasi we were taught, no? Tinuruan tayo tungkol sa kung ano yung halakha. Pero yung pag-aaral kasi ng Noahide laws and life cycle, alamin din natin kung saan yung pinanggalingan. So, ito na yon, no? So, ito na yung mga nangyaring pagdiskusyon or debate noon bago nakarating tayo sa kung ano yung final na pinapractice natin ngayon sa Spinainuwa. Okay. So, sabi ng Rab again, no, na nagpapahiwatig daw ito yung na binutupad ni Abraham Avino ang buong Torah. So, kasali na doon yung Sabat. So, sabi naman nung isang rabbi, si Rav Ashi, sabi niya, ang ating ninuno na si Abraham ay tinupad kahit ang Irove Tabshilin. So, ito yung Hebrew ng salitang rabbinikong mitzvah. Kasi alam natin, merong biblical na mitzvah, yung talagang hayag doon sa mga titik at salita ng Torah, at meron din tayong rabbinikong mitzvah. Bakit meron tayong rabbinikong mitzvah sa Judaism? Kasi ito yung tinatawag na siyag, or ito yung fence bago mo ma-violate yung mismong biblical law. So, yun yung ginawa, no? Kasi may utos din sa mga pinuno ng Israel, no? Yung mga gi-appoint ni Moses, no? Yung mga elders, no? Sila yung mga binigyan ng katungkulan para gumawa ng mga siyag or fence sa Torah. Kasi yung salitang you shall keep, no? Shomer. That is also the word for guard, no? Kaya they will guard the Torah against violation ng mga sakop nila na Israelita. Lalo na yung mga hintil na gustong i-embrace yung Torah, pero wala naman silang guidance galing doon sa mga mismong tao na binigyan ng Torah doon sa Mount Sinai. Okay, no? Hindi na natin pahabain yun kasi yun yung nangyari, no? Nagkaroon tayo ng maraming reliyon, nagkaroon tayo ng Kristyanismo, nagkaroon tayo ng Islam, because gusto ng mga founder ng reliyong yan
nag gumawa ng bagong reliyon na nakapattern sa Torah, pero hindi naman nila tinanong yung mga Hebrew people na yun talaga mismo yung binigyan ng Torah sa Mount Sinai. Okay? So, kaya yun yung basis natin kung bakit meron tayong Erovi Tamshilen or rabbinic laws, no? So, kaya nakasaad dito, sabi ng Genesis, aking mga batas. Ibig sabihin, ang aking mga Torah, ang nakasulat na Torah or ang Torah Shebikitav at ang binikas na Torah or Torah Shebaalpeh. So, maraming sumusunod na mga otoridad ng Torah, mga Torah scholar, na nagpasya batay kay Rav Shimi Bar Kiya doon sa Masechet Yuma, page 28b ng Talmud, na ang mga patriarch ay nagtatalima lamang sa Shiva Mitzvot, kasama ang mga mitzvot na partikular na inutos sa kanila. Ito naman yung pagkakaintindi, no, ng mga sumusunod na o sumunod na henerasyon ng mga Torah scholar. Okay? So, ayon sa ganitong girsa o pagkakaintindi, sila ay hindi tumatalima ng Shabbat. Okay? Ang pagkakasabi dito is dahil yung mga patriarch, si Abraham, Isaac, and Jacob, are technically Noahides, no? Kasi hindi pa man naging bayan ng Israel until na binigay yung Torah sa Mount Sinai. Okay? So, ganun yun, pagkakaintindi nila. So, ang tanong ngayon, paano nangyari na alam ng mga patriarch o mga ninuno ng Israel ang Torah bago pa ito binigay sa Sinai? Ito na, no? So, gayon pa man, ang tanong na ganito, no, medyo itong mahirap na tanong na ito, ay hindi rin kasing hirap ng tanong doon sa Levitico or Leviticus 18 verse 18. Na kasaad doon na huwag magpakasal sa isang babae at sa kanyang kapatid. Pero itong pagpapakasal ay ginawa ni Jacob, no, sa magkapatid na Rachel at Leah, sa kabila ng pagbabawal nito sa Torah. Okay? So, yun yung mga tanong, no, nga mahirap pa sagutin. Pero may sagot pa rin doon ang mga scholar natin, no? So, marami sa pinakadakilang mga Torah scholar sa kasaysayan ang tumalakay sa mga tanong na ito at gumawa din sila ng pagresolba o solusyon sa mga tanong, kagaya ni Nachmanides, no? O Rabbi Moshe ben Nachman. Sabi niya, base sa kanyang girsa, or sa kanyang interpretasyon, sa Genesis 26 verse 5, ang mga patriarka ay sumusunod lamang sa Torah sa mga hangganan or boundary ng Israel. Ito ay maaring maiugnay sa kanilang kaalaman sa pamamagitan ng Ruach HaKodesh. Okay? That is below prophecy. Kasi nga, yung prophecy is bigat yun. Hindi naman ka-level ng prophet ang ating mga sages, no? But kaya nilang tumanggap ng tinatawag na Ruach HaKodesh or divine inspiration. Kasi nga, mataas yung level ng kanilang spiritualidad, no? The higher the spirituality of a person is the higher na matatanggap niya yung higher level ng revelation coming from the divine, no? The SNBE. So, sabi naman ng maharal, no, ng Prague, sabi niya, ang mga patriarch ay sumusunod lamang sa mga mitzvot asay. Mitzvot asay is yung mga mitzvot na nagsisimula sa dawsyal, no? Or gawin mo ito, asay. At hindi nila sinusunod ang mga lote asay or yung mga dawsyal na o huwag gagawin, no? So sabi naman ng Rama, sa rin sa mga sages, si Abraham lamang ang tumupad ng Torah. Ang katunayan nito,
Sa Talmud ay nagsasaad lamang na sinusunod ni Abraham ang Torah bago pa ito ibinibigay o ibinigay. Pero halos lahat ng mga sinaunang guro ay hindi sumasang-ayon kay Rama. Okay? So sabi naman sa Ur HaChaim, patungkol sa Genesis 49 verse 3, bagamat tinupad nila ang Torah, referring to the patriarchs, hindi pa ito nahahayag at sumasaklaw ng buo sa kanila. They are not yet sanctioned, no? Totally. Kaya ang kanilang pagsunod dito ay maaring magbago sa pamamagitan ng mga pangitain or mga pangyayari sa panahon nila, no? Nang lumihis sila sa Torah, gaya nung nangyari kay Patriarch Yaakov, no? Na nag-asawa siya ng magkapatid. Ito ay dahil sa prophetikong utos mula sa langit. Okay? Maraming explanation dyan. Isa na rin doon is hindi kaya ng isang asawa na mag-produce ng 12 anak lalaki na kailangan upang maging ganap yung propesya na magkakaroon ng 12 tribes. Isa na rin yun, no? At marami pang iba. So sabi ng Daas sa Zekenim, patungkol sa Genesis 37 verse 35 at sa Nefesh HaChaim 21, dahil ang Torah ay hindi pa ibinigay sa panahon ng mga patriarch, sila ay walang aktual na obligasyon sa pagtalima ng mga batas sa Torah. Ang mga patriarch ay binigyan ng kapangyarihan na gumawa ng mga sariling desisyon para sa pagbuo ng kanilang komunidad, buo ng Israel. No? So ayon sa mga sinaunang pantas or sages ng Torah na binanggit natin kanina, ang paraan ng mga patriarch sa kanilang pagdiriwang sa Shabbat ay walang kaugnayan sa modernong Noahides, no, sa mga binaynuwak ngayong panahon na ito. So kung meron man silang pagdiriwang noon, hindi yun dapat iugnay sa anong dapat gawin ng mga Noahides patungkol sa Shabbat, mga moderno, no, ng mga binaynuwak o hindi Hudyo na tumatalima sa pagtuturo ng Torah o sa Judaism. Dahil ang mga patriarch ay hindi 100% na mga Noahides. Okay? Nang tinanggap nila ang brit nila or yung pagtutuli, no, na kautusan ng Hashem, sila ay itinuturing sa isang antas or at least a degree of being a Jew or bilang mga Hudyo, no? So meron pang nagsabi na ibang mga pagtuturo na they are half Jew and half Noahide, no, during their time, no, kalahating Hudyo, kalahating Noahide. Sabi rin dito sa ating pag-aaral, no, na they are not 100% Noahides. Okay? So kaya nagpapahintulot sa kanila o pinapahintulutan sila na makibahagi sa Shabbat dahil meron na silang covenant of circumcision. Kaya upang matuto tayo mula sa mga kaugalian ng patriarch or mga ninuno ng Israel, ang dapat na tanong ay ganito: paano ipapaliwanag ang pag-observe ng Shabbat o pagtalima sa Shabbat ng mga patriarchs ayon sa mga nagsasabi na sila ay 100% Noahide? So, meron din ng mga sages na nagsabi na sila ay 100% Noahides. At yaong mga naniniwala na sinusunod ng mga patriarchs ang buong Torah at sila ay hindi 100% Noahide. So, meron nagsasabi na 100% Noahide sila, meron din nagsasabi na parang mistiso, no? Or 50-50 or di 100%. So, ano yung kahulugan ng labor? No? Kasi nga, alam natin na in Hebrew, yung tinatawag na work is either avodah or milakha.
Pero according sa ating guro, o pupunta ka ng Israel, mas common mo yung maririnig kung tinatanong ka about sa iyong trabaho is gagamitin yung word na abuda, no? Yung salitang abuda. Pero nakasaad doon sa Torah, ang ginamit na word is milakha, or kung marami, no, milakot. So ayon kay Binyan Zion, ang 39 or 30 siyam na melakot or pinagbabawal na mga paggawa sa panahon ng Shabbat ay hindi ipinahayag bago sa Sinai. Okay? Dahil ang mga gawaing idinidetalye dito ay hindi pa kilala noon sa mundo. Okay? So, kaya na medyo practical itong kanyang explanation, no? Kasi nga, hindi pa naman isinulat yung written, no, yung oral, yung written or Torah Kitab, hindi pa man yun nasusulat bago sa Sinai. So sa kanya yung practical na explanation niya is hindi pa kilala ng mundo yung 39 milakot. So hindi sila maaaring gawing basihan patungkol sa Noahites at ang kanilang at ang pagbabawal sa kanila sa pagtalima ng Shabbat. So nang magpahinga ang mga patriarka, sinunod nila ang Torah na kahulugan ng paggawa at hindi yung kahulugan ng Noahites sa paggawa. Okay? So yung pag sinabing kahulugan sa Torah, meaning yung 39 milakot. Pero kung sinabing kahulugan para sa Noahites is anything na paggawa, yun yung definition ng work sa Noahites. So, ayon sa pagkaunawang ito, ang ipinagutos lamang sa mga hintil ay laban sa paglalaan ng isang araw upang umiwas sa trabaho. So, gaya ng mga gawain sa bakuran, pagkukumpuni ng bahay, at iba pa. At ayon sa mga relihiyosong kadahilanan. Okay, so yun yung pinaka-importanteng pagbabawal, yung pag-inisip mo na ikaw ay nagpapahinga dahil ikaw ay inutusan at dahil yun ay obligasyong pangrelihiyon. Okay? So, hindi ang pagtalima sa Hudyong kahulugan or 39 milakos ng paggawa para sa Shabbat ang problema at hindi ang uri sa paggawa sa kanilang pagpapahinga ang ipinagbabawal, kundi ang relihiyosong kadahilanan. Okay. So, ano naman yung kahulugan ng araw? Okay. Sabi ng Panim Yafos, no? Dito sa talata ng Genesis, no? Chapter 8. Sabi dito, no? Araw at gabi ay hindi sila titigil. Viyom, Laila, Lo, Yeshvoto, yung sa Hebrew, no? So, ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang Shabbat na hindi maaring gawin ng mga di-Hudyo ay mula madaling araw hanggang sa susunod na madaling araw. So, ang talata ay nagsasaad ng araw at gabi, pero hindi gabi at araw. So, yun yung mga technical na analisa, no, doon sa mga words ng Torah. Ngayon pa man, ang Hudyong kahulugan ng Shabbat or Jewish Shabbat na inutos doon sa Sinai ay tumatagal mula gabi hanggang gabi, no? Galing sa paglubog ng araw hanggang sa susunod na paglubog. Meaning, Biyernes ng gabi hanggang sa Sabado ng gabi. So, ang mga patriarka ay iniingatan or tumatalima sa Jewish Shabbat gabi hanggang gabi na hindi kailanman ipinagbabawal para sa mga hintil. Okay? So, kasi nga, technically speaking, yung pagbabawal is mula araw hanggang gabi, hindi sa gabi hanggang gabi. So, yun yung mga teknikalidad dito sa sinasabi ng Panim Yafot. So, ang opinyong ito ay sa unang tingin natin ay parang nagpapahintulot sa mga Noahites na ipagdiwang ang Shabbat sa parehong paraan tulad ng mga Hudyo. Pero,
ang kahulugan ng panimiapos ng araw bilang pagsikat ng araw ay pinabulaanan at tinatanggihan ng maraming otoridad ng Torah dahil nakita nila ang malaking pagkakaiba nito sa iba pang mga lugar sa halakha. So, tingnan nyo, no? Kung itong opinion lang niya yung babasihan mo, posible magkakaroon ka ng parang sa kwan pa, you will get lost, no? Mawawala ka kasi ang pagkakaintindi mo is pwede, no? Pero dapat malaman natin na yung halakha o yung batas ay magagaling talaga sa mayorya, sa majority ng mga otoridad ng Torah. At yun yung utos din ng Hashem sa Torah, no? So, majority rule when it comes to decision making. Yun lang yun, no? Kasi yung majority doon, majority doon is majority ng mga marurunong sa Torah. Hindi yung majority na sinasabi natin na doon tayo sa kanila kasi majority, marami sila. Yung Kristiyano is about 2.5 billion. Pero hindi naman mga Torah scholar yun, no? Kaya ikaibang majority yun. So, yun na naman yung pagbabawal ng Torah, na kung yung majority ng mga tao ay gumagawa ng kasamaan, so yun ay iwasan or hindi tama doon sa nakasaad ng Torah. Okay? So, ano naman yung status ng mga patriarch or ang kalagayan nila sa noong pre-Sinaitic nung sila ay kasama pa doon sa mga tinatawag na pre-Sinaitic Noahites, no? So, ano yung status ng mga pre-Sinaitic Noahites before di Torah binigay doon sa Sinai? Anong status ng mga Noahites? So, sabi ng Miri, ang mga kalagayan ng mga patriarch ay iba sa mga huling Hudyo, yung mga naging Hudyo after sa pagmatan Torah, no? O pagbigay sa Torah. Sinabi niya na ang dahilan, sinabi ng Miri, na ang dahilan kung bakit ang mga hintil ay pinagbabawalang tumalima sa Shabbat ay dahil siya ay hindi pinapahintulutan na tularan ang pananampalataya ng mga Hudyo. Gayunpaman, bago ang pagbigay ng Torah sa Sinai, wala pa namang Hudyo doon. Kaya walang punto ang pagbabawal sa pagtalima ng Shabbat. Okay, meron na namang parang naging issue dito, no? Pero sandali lang. Di ba ang pangunahing talata ay nakasulat sa Genesis? Okay, yung sa chapter 8, no? Yung pagbabawal na tumigil sa paggawa. So, ito ay nandyan, sabi ng Miri, nakasulat yan dyan, bago pa inutos sa mga Hudyo ang pagtalima sa Shabbat. Kasi yung kautusan tungkol sa Shabbat is nasa Exodus 20 na, no? So, mas maaga yung Genesis na kung saan binigay yung kautusan, yung positive na utos na dapat hindi titigil sa paggawa yung tao, no? Particularly yung mga inapo or descendants ni Noah or binay Noah. Kung walang punto sa na ipagbawal ang pagdiriwang ng mga di-Hudyo sa Shabbat sa panahong iyon, bakit nakasulat ang talata sa Genesis? So, ang sagot ni Miri, isinulat ito para sa mga susunod na henerasyon. Sa makatuwid, ipinagbawal ng Miri ang pagtalima ng Shabbat sa mga moderno o kasalukuyang mga binaynuwa o mga di-Hudyo or Noahites. So, pangapat, ang mga patriarch at ang monotheism. Okay? So, ito mga tatalakay natin yung kung paano yung mga ninuno ng Israel, particular si Abraham, Isaac, at Jacob, ay ano yung pagtatalima nila, no? Sa isang monotheistikong paniniwala or monotheism.
yung belief in one God. No? So sabi ng Rabbi Meir Dan Plotz sa Contres Ner Mitzvah na kanyang akda, ang nakasaad doon sa Talmud ay ang Israel ay hindi pinamamahalaan ng mazal. So ano itong mazal? Ito ay isang malawak na termino na tumutukoy sa mga nilikhang ahente or agent, no? At tagapamagitan ng Hashem sa mundo, gaya ng mga bituin, mga anghel, yung araw, konstelasyon, at mga pisikal at transcendenteng puwersa sa universo. Yung mga instrumento ni Hashem para mapagalaw ng tama yung mundo. Kasi ito yung mga agent. No? So bago pa ang Sinai, ang lahat ng mga bansa sa daigdig o sa mundo ay nasa ilalim ng mazal. Okay? Pero sa Sinai, inalis ang mga Hudyo or gi-exempt. No? Exempted sila mula sa sistemang ito at napasa ilalim sila sa walang humpay at direkta na pangangasiwa ng Hashem mismo. Okay? Si Hashem mismo ang namamahala sa Israel. No? Hindi niya pinapaubaya sa mga anghel. So, hindi gaya ng ibang mga bansa sa mundo. Okay? So, ipinapahiwatig ng Rabbi Meir ang bagong katayuan na ito sa pamamagitan ng pag-uutos sa mga Hudyo na sundin nila ang italima or tumalima sila sa Shabbat, no? At sa pamamagitan ng utos at sa pamamagitan ng utos sa kanila na makibahagi sa banal na kapahingahan sa ikapitong araw. Okay? So, ito ang layunin ng Exodus 31, verse 13. No? Sabi dito, salitain mo sa mga anak ng Israel na sabihin, dapat ninyong ipangilin ang aking Sabat, sapagkat ito ay isang tanda or oath sa pagitan ko at kayo sa lahat ng inyong henerasyon, upang malaman ninyo na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa iyo. So, sa verse 17 naman ito, makikita natin na ito ay isang utos na mananatili sa pagitan ng Israel at sa nagbigay nito na si Hashem forever and ever. Okay? So, liulang paed, no? So, walang katapusan. So, kapag ang isang hindi Hudyo ay nagtatalima ng isang relihiyosong Shabbat, laruin natin, no? Relihiyosong Shabbat, kasi nga, pag Shabbat or rest na hindi naman relihiyoso, ito ay wala namang problema kasi ikaw ay nagpapahinga lang, no, kahit anong araw, na hindi buong araw, at ang purpose mo is ang tumigil sandali kasi nga para sa iyong kalusugan. So hindi naman yun hindi naman yun isang pagkakasala. Pero kung yung pagkakaintindi mo sa iyong pagtalima or pagpahinga is dahil sa iyong reliyon, gaya ng nagpapahinga ka ng linggo or biyernes, no, na ginagawa mo parang Shabbat din ng mga Hudyo. So ito ay isang pag-angkin sa natatanging probidensya ng Israel. Okay? Lalo na kung Sabado, no? Kung magpapahinga ka buong araw. So, para mo ring inangkin yung natatanging inheritance, no, ng Israel mula sa Hashem. Ito ang dahilan kung bakit ang Midrash ay inilalarawan na ang mga hindi Hudyo nagdiriwang ng Shabbat bilang isang interposisyon or
ikaw ay dumaan sa pagitan ng hari at ng reyna. Dinisturbo mo yung kabanalan ng hari at ng reyna. Ito ay ang pag-agaw ng pribadong relasyon ng Israel at ng Hashem. So, base sa Genesis 15, inutusan ng Hashem si Abraham Avinu na umalis sa kanyang pagmamangsid, no? Or mazal sa between sa mga stars dahil ang Israel ay hindi pinamamahalaan na ng mazal. Sa makatuwid, si Abraham ay pinahihintulutan na ganap na ipagdiwang ang Shabbat. Okay? Sabi naman ng Kimdas Israel, si Abraham ay karapat-dapat sa probisyong ito na magdiwang ng Shabbat dahil sa pagtanggi niya sa idolatria. Kaya nung konsepto ng Rashi na yung Gerto Shab ay karapat-dapat na magdiwang ng Shabbat kasi nga dininounce niya yung idolatry. Ngayon pa man, ang mga kautusang ito ay hindi naman tinanggap ng karamihan ng mga otoridad o itong konsepto rather ng sinabi na pati yung Gerto Shab ay obligado na magdiwang ng Shabbat kasi nga meron ding limitasyon yung isang Gerto Shab kahit nga siya ay nagtanggi na ng pagsamba sa Diyos kasi nga hindi naman siya Kersedek o isang convert. So gayon pa man, ang kautusan hinggil sa Shabbat at ang kanyang pagbabagong katayuan ay nakalapat lamang kay Abraham at sa kanyang mga inapo, ngunit hindi sa ibang mga Nohites. Okay? So ipinaliwanag ni Rabbeinu Tam, ang Arok, Ritzba, Maharetz Kayes at marami pang ibang otoridad na nagpapasya tungkol sa halakha o batas, kasanayan, sabi nila, hindi matututuhan batay sa pag-uugali ng mga patriarch o kasanayan nila bago ang tungkol sa Shabbat, bago pa ang Torah ay binigay. Ang mga inaasahan ni Hashem mula sa mundo at ang paraan ng ating kaugnayan sa Kanya sa panimula ay nagbago pagbigay ng Torah doon sa Sinai. So mula sa mga nasabing opinyon kanina, tanging ang sa Binyan Zion lang ang umiiral. Sabi niya, ang mga patriarka o mga ninuno ng Israel ay nagtatalima ng Hudyong paraan sa pagdiriwang ng Shabbat, pero nakikibahagi sila sa karaniwang kahulugan ng paggawa. So, ang konklusyon na ito ay umiiral dahil ito ay isang wastong halakhi or legal na girsa or iintindi, no? At hindi nakadepende at ito ay hindi nakadepende sa or nagbabase sa pag-uugali, katayuan o pagkilos ng mga ninuno ng Israel or patriarch, no? Gayon pa man, ang pagsunod sa Jewish or Hudyong mga restriksyon or pagbabawal tungkol sa Shabbat ay maaring magdulot ng problema ng kidusidad sa hanay ng mga Pinaynuwa o hindi Hudyo. So yun yung susuriin natin sa susunod na aralin sa lesson 25 kung ano yung mga tinatawag, ano yung kaibahan ng observance, no? Kasi yung bawal talaga sa isang Noahide is yung pag-observe, no? Kasi hindi pwede na maging exempted yung Noahide doon sa walang tigil na paggawa, no? Yung mga Israelita, no, or mga Hudyo, sila lang yung in-exempt ni Hashem doon sa utos niya kay Noah
na walang patuloy na paggawa. Kaya nga, yung Sabat is nagiging oath or sign between Israel and Hashem. Kasi yun yung natatanging kaibahan ng hindi Hudyo at saka ng Hudyo. So, alamin natin kung sa sa susunod nating aralin, sa lesson 25, next week, no? Sa Martes. So, alamin natin kung paano i-acknowledge, no? Or paano i-honor, no? Yung or bigyang importansya ng isang binaynuwak, yung or nuwakay, yung Sabat. So, kasali yun sa ating sidur, no? Yung ating the order sidur. May portion doon na tayo ay magdadasal sa Biyernes ng gabi at meron din sa umaga ng Sabado. So, yun yung tinatawag na acknowledgement. Hindi tayo nag-o-observe, no? Hindi tayo tumitigil sa paggawa o i-observe yung 39 na milakot or pinagbabawal, pero nakasaad din doon, no? Sa susunod na lesson based sa Midrash at saka sa mga awit, Psalm 92, na merong partisipasyon din ang mga hindi Hudyo pagdating sa banal na ikapitong araw. Okay? The seventh day. Okay? So, yun yung gagawin natin sa susunod na aralin, no? We will also be tackling about Kedoshidat. Yung Kedoshi is new, that is practices or religion. Kasi kung meron kang gagawin sa seventh day na hindi halakhically or legally permitted, so magkakaroon yun ng problema patungkol sa Kedoshidat. Okay? So, yun na yung ating pag-aaral, no? Ngayong gabi. Okay, so atin munang i-acknowledge, no? Or ating i-greet yung ating mga kasamahan tsaka yung mga nanonood. Si akot Ruth Valerie Abosejo from Mintal, Davao City. And si akot Juliet Cabilio, si Aki D.S. Timpla Jr., Shalom to you, and Ate Shikina Wenza, and Ki Khalib Wenza, and akot Leng Tagadaya. So, meron pa bang iba na ating dapat kumustahin? So, kung may mga tanong kayo, you can send it to me sa ating messenger sa NCPI Davao Live or sa Binaynuwak messenger sa Facebook natin sa kabila. So, again, okay, hanggang sa muli. Hashem Yivaraka Atak. And Litraot, Shalom.